Hello mga ka-wheels, ayan, nandito na naman tayo sa yard para kuha na ng unit ang ating first batch, second receiver ng ating paluwagan. So ayan, nakakuha tayo ng unit kaninang umaga na pilian nito ni Bossing na check niya yung engine. So hindi na niya kasi na-videoan since siya lang mag-isa. Ayan, so congratulations sa ating first batch, second receiver ng ating paluwagan DA64B na 4x2 Matic. Ayan yung kanyang unit. So congrats, ayan, ready to build na ang kanyang unit. Ayan. So mag-update ulit tayo pag nasa shop na to. Sige. Hello mga ka-wheels, ayan, update ulit tayo dito sa unit ng ating first batch, second receiver, paluwagan. Ayan. So pinasok agad natin to sa ating conversion. Ayan, halos na palitan na natin ang brand new left hand drive, power steering rack, tsaka nakalas na natin yung mga parts dito. So magtatapal tayo ngayon ng mga butas, and then ayusin natin yung dashboard nya. Yan, lilipat natin from right to left, convert natin pati yung mga body build tsaka tong alignment sa kanyang pinagkatingan sa Japan. Iso-solid natin yan. Ayan, tsaka dun sa back door. Ayan. So mag-update ulit tayo para dito sa first batch, second receiver, paluwagan. Ayan, sige. Hello mga ka-wheels, ayan, update naman tayo dito sa ating unit, sa ating paluwagan, first batch, second receiver. Ayan, natapos na natin siyang i-convert. Di natin masyado na videoan to. Ayan, so ang kulang lang natin dito yung dashboard. Ayan, so yung dashboard man kasi na na uwi dito sa Digo. So pagbalik niya ihabulin na lang natin yun. Ayan, DA64B 4x2 Matic. Ayan, so dito sa part na to pinasok na natin sa sa painting. Ayan, sinander-sander na natin yung pinagkatingan niya, yung mga pinagsulitan niya. Ayan, so makukulayan na to. Ayan, so update tayo ulit dito sa ating first batch, second receiver, paluwagan. Sige. Hello mga ka-wheels, update tayo sa first batch, second receiver na paluwagan. As you know, ngayon lang ito na build kasi hinintay namin yung go signal ng may-ari kasi nasa Japan siya. So gusto niya pagka ready na or magbabakasyon siya, tsaka natin i-build. So yan, nag-go signal na siya. Yan, kaya na tayo nag-umpisa. So nauna sa kanya yung mga third, fourth, and so on. Yan, DA64B 4x2 na Matic. Yan. So magiging color nito is blue, I think royal blue siguro. Yan. So inano-anohan natin yung mga parts niya para makita natin kung tama na yung masilya. Ito, kung hindi mo mapapansin, kaya kailangan mo i-primer. Nakita niyo. So kailangan natin i-reviewin yan yung mga sumobra tsaka kulang sa masilya. Ito meron. Yan ang kagandahan dyan. Sige, update namin kayo. Hello mga ka-wheels, ayan, update naman tayo sa ating isang paluwagan. Ayan, natapos na natin yung main color nya. So mag-focus naman tayo dito sa loob habang pinapatuyo natin yung sa labas. Ayan, tapos pagkatapos nito yung kanyang mga upholstery naman, yan, and everything. So ayan, tapos mga accessory yan. Actually, napinturahan na ito sa loob. Yan, nabanatan na natin dito sa interior. Hindi na makita yung mga winelding, hindi na makita yung mga pinagtuktungan. Yan, under chassis. Yan, tinitira na natin, naka first coat na tayo. Pati itong mga brake drum at saka caliper, pipinturahan natin yan. So ayan, tatanggalin natin yung mga dusting na yan. Huwag kayong mag-alala. So yan, ito sa paluwagan, first batch, second receiver. Yan, blue, royal blue, para magandang dating niya, metallic.
Sige. Yan, dito na tayo ngayon sa paluwagan na kulay blue. Ewan ko ano number ito. Nag-BPMS tayo. Yan, nabaklas ko na yung throttle body, intake manifold, spark plug. So yan sila, lilinisan natin. Tsaka nabaklas na din natin ng oil pan. At yan, sobrang dumi. Tsaka after nito is mag-drain tayo ng engine oil. Tapos palit tayo ng oil filter, palit ng air filter, tsaka spark plug. Ayan, dito yan sa paluwagan number ewan, basta paluwagan kulay blue. Sige, bye bye. Ayan, nalinisan na natin yung mga dapat linisan. Yan, yung mga sensor, throttle body, oil pan. Nalinisan na itong kanyang filter, strainer nya, tsaka yung intake manifold. Yan, tapos na. Ngayon ay mag-cleaning tayo ng solenoid. Sige, bye bye. Yan, ngayon ay mag-cleaning tayo ng solenoid. Ito gamit natin contact cleaner dahil electrical ano to. Sige, bye-bye. Dito muna, balik tayo. Dito muna tayo sa blue pa rin na paluwagan. Ayan, nagpalit na tayo ng brand new na air filter. Ayun ang luma niya, madumi. Tsaka magpapalit tayo ng thermostat. Kasi stuck up, open siya. Yan. Tapos palit na rin tayo ng brand new na spark plug. Yan, brand new. Pagkatapos nito ay magpapalit din tayo ng oil filter sa ilalim. Tapos magsasalin ng ATF tsaka engine oil. Yan, sige. Higpitan ko muna. Mahirap magtrabaho pag magkakamera. Bye-bye. Dito pa rin tayo sa paluwagan na kulay blue. Magsasalin na tayo ng engine oil. 3 liters. Pagkatapos nito ay ETF naman. Hindi ko alam yung number, pero yung kulay na lang ang binabanggit ko. Okay lang man. Loy. Ako manggodang bangag. Sige. Bye. Hello mga kaminsan, update naman tayo dito sa ating first batch, second receiver para sa ating palawagan. Ayan, so ito for completion na to. Ayan, inaantay lang din natin yung plaka na ito. Ayan yung kasi nga ang tagal dumating. Ayan, pero halos sa kompleto na to para mai-road test natin. Ayan, may mga ilang parts lang na hindi pa nakakabit. Yung mga tornilyo, ayan, like ito. Yung mga handle. Pero na-wiringan na natin to. Ayan, meron na siyang 7 inch. Ayan, tapos dumating na rin tong upholstery niya last time. Ayan, na-video naman natin yan. Ayan. Ayos. Medyo madilim lang.
Tapos syempre babapingin pa natin yan, kaya medyo fade pa yung color nya. Ayan, after road test na lang or before road test natin siya babapingin. Ayan, so malapit na rin to dumaan sa ating road test series. Ayan, mag update lang tayo ulit para dito sa ating second batch, hindi, first batch, second receiver. Ayan, so sige, update tayo ulit. Hello mga ka-wheels, ayan, road test na natin tong ating paluwagan na color blue. Ayan, nakalimutan ko kung pang ilang ano to, pero alam ko second ano to, second receiver. Ayan. Ayan. So subukan natin yung performance nya. Ayan, so ito, may mga pinalitan tayong parts dito, tsaka ni-repair, kaya medyo na ano to, na late to. Yan. So unang agad napansin natin, di pantay manibela, tas wala nang gas. So magpapagas muna tayo dito sa malapit. Yan, gilid muna tayo kasi baka mamaya biglang tumirik to. Wala nang gas eh. Yan, empty na siya. Yan. So after natin magpagas, subukan natin yung ano niya, performance niya. Yan, huwag nyo muna pansinin yung mga dumi mga ka-wheels, na mabilis kasi alikabok dito eh. Yan, so sige, update tayo ulit, pagas muna tayo. So ayun mga ka-wheels, nakapagpagas na tayo. Ayan, medyo umangat na, nawala na yung sign ng wala nang ano, empty gas. Yan, so tara, subukan natin yung performance nito. Yan, dun pa lang sa pagbaba kanina, wala na tayong masyado na rinig. Yan, bukod dito sa di pantay na manibela. And then ayan, susubukan natin performance. D64B pala to mga ka-wheels, na non-turbo. Yan, straight seat para sa ating paluwagan. Yan, hindi tayo makasingit, medyo traffic. So far, okay naman siya. Okay yung pickup niya. Ang aircon malamig. Yes naman siya. Ayan. Ayos. So wala naman tayo naririnig na kalampag or langit-ngit dito sa ilalim. Okay din yung mga bushing nya, stop link. Okay naman. Yan o. So mayroon lang ako naririnig na minor sa likod. Possible itong upuan nya. Yan, baka kulang lang sa higpit. Yan. Na which is normal yan kasi kapag nagkabit sila ng mga seat cover, yan, niluluwagan nila yung mga bolt, dinidisassemble nila yan, tapos pag assemble nila ulit, hindi nila masyado naigpitan. Ayan, sige, doon tayo sa direction daan para may buwelo tayo. Iikot muna natin to. Sige. So ayan mga ka-wheels, nakaikot na tayo. Ayan, napantay na rin natin yung manibela. Ayan, pantay na siya. Ayan yung straight nya. Ayan. Susubukan natin yung performance nya dito. Ayan, yung naririnig nyo pala kanina sa likod, yung sofa box yun. Pag nadaan tayo sa lubak, tumatalon. Hindi kasi siya masyadong kalakihan din sa dun sa likod niya. Medyo maluwag, di kagaya ng mga DA64W na pwede mo siyang ipitin kasi ito straight seat siya. Yan, okay yung performance niya. Hindi na tayo makabuelo, medyo traffic. Ayos. Tayo dito. Yun o, maingay yung upuan ng matalon. Di ba? Pero dito sa ilalim sa harap wala naman. Okay din yung mga ano niya. Maigpit din yung mga gulong niya. Ayan, pinalitan pala din natin to ng gulong. Pero Japan pa rin siya. Steel rim na medyo
bago-bago yung gulong niya kasi last time expired na yung gulong niya. Yan, tapos pininturahan din natin ang kulay itim. So ayun, ipa-final road test na lang to ni Bossing kapag bago natin na i-release. So mangyayari na ito, ibalik muna natin sa painting para ma-retouch kasi matagal na tong natenga dito sa natin, sa shop natin. So muna natin, pagamot muna natin yung mga dapat gamutin sa body niya. Yan, tsaka sobrang dumi, linisin natin, detailing natin, washing. Yan, after nyan na mga nabanggit ko, i-vlog na natin to, then release na natin. Yan, hopefully matapos natin ngayong week para mabigay na natin sa client. Yan, okay yung performance nyo. Oo, di ba? Tapos lalagyan na lang natin ng mga rubber to, mga sliding. Feeling ko dyan din yung isa sa mga tumutunog-tunog eh. Yan, pero mga minor lang yan. Ang mahalaga yung makina, yung performance nya, tapos yung mga spare parts. Yan, good siya. Yan, so sige, balik muna tayo sa shop, mag-update tayo ulit. Sige. So ayun mga ka-wheels, update ulit tayo. First batch, second receiver pala ito. Ayan, nakauwi na tayo. Ayan, so ipapabapping muna natin, then papawashing na rin natin, syempre papadetail natin. Tapos yung busina na lang yung hindi nakakabit dun sa manibela niya, pantay naman na siya. Ayan, so nakabit na rin natin tong plaka niya. Ayan, yan yung sinasabi ko, yung gulong na pinalta natin. Ayan, medyo maayos-ayos siya. Yung expiration na magagamit pa ng mga ilang years. Ayan, mga 3 to 4 years pa siya. Ayan, sayang kasi yan, from Japan kasi yan. Tapos yun lang, after matapos lahat ng mga malilinisin natin, yan yung sa body niya, yung gagamutin natin, i-vlog agad natin to, then release na natin to. Yan, para sa akin pasado naman to sa road test, ipa-final road test na lang ni Bossing to. Ayan, so mag-update tayo ulit sa ating first batch, palawagan, second receiver. Sige. Hello mga ka-wheels, ayan, update ulit tayo dito sa ating paluwagan. Ayan, itong color blue. Ayan, nakalimutan natin yung kung ilang batch to. Alam ko first batch, second receiver to. Ayan, so ito, dumaan to sa ating maraming road test, and then binalik natin to sa painting, then pina-retouch natin. Tapos after awards, may mga na-discover din tayo na vibration sa kanya. So ginamot pa natin yun. After ng mga yon, yung mga nabanggit ko, ayan, eto na siya ngayon. I-road test natin siya ulit, check natin yung performance nya. Ayan, kung okay naman siya, kung pasado na siya, diretso pa washing na tayo, tsaka detailing, and then video vlog. Ayan, so tumagal to ng mga ilang weeks ulit sa shop natin kasi nga ganun nga yung nangyari. Hindi natin ma-release kasi nagka-problema yung yun nga, may vibration sa kanya. Parang nagkaroon siya sa sa electricals niya or wiring, ganyan. Parang dun siya nadali. Pero so far okay naman na siya. Ni-road test naman natin to ng ilang beses din, din na natin na videoan. Yan, pero ngayon okay na siya. Or goods na siya. So diretso na siguro tayo, pa-car wash na tayo. Ayan. So congratulations in advance po sa ating paluwagan. Ayan, paluwagan client. So mag-update ulit tayo, pa-washing muna natin to, tsaka pa-detailing. Ayan, ayos na to. Sige. So ayun mga ka-wheels, nandito na tayo sa car wash area. Ayan, waiting lang tayo sa may mga nauna sa atin doon. Ayan. So standby muna siya rito. So paliwanag ko lang kung bakit saglit lang natin to ni road test ngayon. Maraming road test na natin to
sinubukan natin to ng maraming road test na. Yan, baligtad. Hindi lang natin na videoan kasi yung mekaniko yung nagro-road test dito. Yan, medyo maambon na. Yan, okay lang yan. Tapos pasado naman to sa road test series natin last time. Ang nangyari nga lang yung vibration niya, so wala naman din siyang yun sa mga kalampag niya, mga stabling. Yan, okay naman na siya, yung mga ilalim. Ayan. So yun lang naman yung tinanggal natin dyan, yung vibration. Ayan, di kasi pasado kay bossing kapag may ganun siyang naramdaman, so pinapacheck niya agad. So yun nga, nabalian nagka problema, hindi naman dun sa hindi naman sa engine support, kundi dun sa may ignition coil. So nagpalit tayo ng ilang beses ng ignition coil dito kasi nga nasa short yung yung ano ba tawag dito, yung kumbaga yung kuryente niya. Yan, dahil kaya dun yung dahilan kaya nagbabibrake siya. So ayan, after nito mga to, ipasok na natin dito sa car wash. Ayan, ipa-detail and na natin to, tsaka vlog after. Ayan, so sige, update tayo ulit. Hello mga kabils, ayan, update ulit tayo dito sa ating paluwagan. Ayan, naipasok na siya dito sa ating washing area. Ayan, so ipapadetail natin pati makina niyan. Ayan, pabugaan din natin yung ilalim. Ayan, pati yung mga yan sa loob-looban niya. Ayan, sobrang dumi na ito. Ayan, syempre di natin bibigay kay client yan sa may-ari kung yan, kung marami pa. Ilinisan natin maigi, pati yung loob ng hood. Ayan, so mag-update ulit tayo, pakita na lang natin yung finish nito after netong washing. Ayan, so surprise muna yan. Sige, update tayo ulit.